Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banta. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boast. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di na malipat ng dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa barilang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Okay, hello po mga magandang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat mga ka-airsoft. Hello po, good evening sa aking mga ka-airsoft na nanonood ngayong gabi na to. No? Maraming salamat po at nandyan po kayo kasama ko. Dire-diretso po tayo. Meron tayo i-review ng box for tonight. Okay, pasensya na po. Medyo hindi maganda ang pakiramdam natin dahil na rin siguro sa papalit-palit na panahon. Minsan mainit tapos sa gabi naman sobrang lamig, no? Medyo hindi maganda yung pakiramdam natin pero ganun pa man, ginagampanan natin yung trabaho natin sa araw-araw. Gusto ko kasama ko kayo. Okay, yung trabaho natin is buksan ang mata, buksan ang kaisipan, buksan ang puso't isipan ng ating mga airsoft regarding sa airsoft hobby na napakasarap, na napakasayang laruin. Okay, tonight, review and unbox ng unit ng ating airsoft. Pahabol po ito, Sir Lorenzo Agapito. Okay, Sir Lorenzo Agapito of Nueva Ecija, of Gabaldon, Nueva Ecija.
masasakisihan ninyo yung isa sa mga, paano ba sabihin to? Isa sa mga well-known gasgas na unit. Okay. The Haika, the 2011 Haikapa by the T-Rex Silver Edition. Hindi ko alam kung dapat kong unahin yung kwentuhan na short kwentuhan or dapat kong i-live, idire-diretso yung live, no? Pero pwede naman natin sigurong alternate, no? Ibig sabihin, pasundot-sundot, pasulpot-sulpot. Okay? Dire-diretso tayo mga Carsoft. Review and unbox ng unit natin mga Carsoft. Papakilala ko sa inyo. This is the 2011. The 2011 Haikapa. Ganda niyan, gwapo, di ba? Yan. Pistol. The 2011 Haikapa. What is good and special about this? Okay? Mga Carsoft, ang 2011 Haikapa by the T-Rex, out of the box, naka-upgrade ang panglabas. Ang panlabas niya, ibig sabihin, yung gwapo siya dahil naka-upgrade na siya. Wala ka nang ganong babaguhin. Okay, number 1, to medyo hindi magandang pakiramdam ko. Okay, pero number 1, mapapansin nyo, naka-optic sight. Hindi lahat ng unit na 2011 naka-optic na. Number 2, naka-optic rear sight. O, di ba? Number 3, naka-magwell na. O, upgraded na. O, di ba? Hindi naman ganito yung itsura ng ordinary 2011. The ordinary 2011 is walang magwell, conventional front and rear sight lang. Plus ito, sa totoo lang, isa sa pinakamaganda rito is yung ano niya, yung finish ng slide niya. Kung mapapansin niyo yung finish ng slide niya, hindi siya yung silver na kailangan mong i-polish, 'di ba? Hindi siya yung silver na nagfe-fade. Siya talagang ganyan silver, 'di ba? This is the silver edition. Hindi siya katulad ng yung silver ng Glock, yung silver ng Beretta. Hindi siya mga katulad ng mga ganon. Talagang kakaiba siya. Okay? Yan. Out of the box, naka-upgrade siya. Pero yung internals niya, hindi naka-upgrade. Okay? Yung hindi naka-upgrade na T-Rex, ito. Itong hawak ko na to. Okay? Ayan. Kasa. Uy. Ayaw. Kasa, ilak, manually. Ayan. Okay? Ito, hindi ito naka-upgrade. Makikita nyo yung barrel. Ayan ha. With the tip of my finger, kakalugin natin. Diba? Kumakalog. Lapit natin sa camera. Okay, lapit natin sa camera ha. Ayan o. Kumakalog. Ayan. Kasi, all stock to. Okay? Hindi to naka-upgrade. All stock. Okay? Ayan ha. Hindi pa ako maipit. Ayan. Ayan, ha. Ayan. Makikita nyo, ha. Ayan. Kumakalog. Siguro yung kalog niya, I think nasa 4 to 5 millimeter. Okay, no? Ayan, ha. O, ayan. Kumakalog siya. Kasi hindi siya naka-upgrade. Ngayon, yung order ng ating ka-airsoft na si Sir Lorenzo, Lorenzo ba? Lorenzito? Lorenzo, no? Anyway, yung order niya is, big man, I want the full upgrade version. Madali tayong kausap. Di ba? So, full upgrade version. Ito makikita nyo to. Hindi ko, ito, pakita natin difference. Actually, hindi ko na ipapakita kasi konting-konti lang yung difference No? Hindi ito. Hindi ko kasi alam kung makikita ninyo ng malinaw sa camera. Ito yung upgraded, ito yung hindi upgraded. Ayan. Kung mapapansin niyo, mas matangkad ng kaunti yung barrel ng upgraded. Konti lang parang I think nasa 1 mm to 2 mm lang no.
So, hindi ko na ipapakita, hindi nyo rin makikita, no? Ngayon, ito, upgraded po ito. Okay? Ayan, makikita nyo, kasa natin, ha? I-lock manually. Ayan. Barrel. Ito, ha? O, sige. Ito, hindi to upgraded. Makalog. Ito, upgraded. Walang kalog. Zero. Zero. Walang clearance. Zero. Ito, hindi to upgraded. Ito, bumibitaw pa. Hindi upgraded. Ito, upgraded. Kalugin natin. Walang alog. Walang alog. Kinakalog ko, ha. Kalugin natin. Kumakalog. Okay? Ulitin natin, ha? Ayan. Not upgraded. Upgraded. Not upgraded. Upgraded. In-upgrade namin, number 1, fix outer barrel. Number 2, fine-tuning. Number 3, trigger job. Number 4, hammer protection pipe. Number 5, enhance nozzle. Okay? Masasabi natin na stock nozzle pa rin siya. Pero, in-enhance na namin. Kumbaga, masasabi natin nilakihan namin ng bahagya. Konti lang naman. Konti lang. Nilakihan namin bahagya yung bore. Okay? Yung konting paglalaki ng bore, napakalaki, napakatindi ng magagawa sa airsoft. Yan, ha? Yung konting adjustment na ginagawa namin sa bore, napakalaking silbi nun. Okay? And that is why, ang ordinary high kappa na T-Rex is merong FPS lamang na 320 to 340. Ito po, 430. Ayan. Ganun siya kalakas, ganun siya katindi kasi in-upgrade po ng inyong lingkod. Okay, ayan, ha? Ulitin ko. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at naka-enhance nozzle. Okay. Okay, meron ditong katanungan. Big man, yung bang sinasabi mong upgrade na yan, ganyan din ba yung upgrade pag yung unit ipanglalaro mo sa isang competition? Okay. Yung sinabi kong upgrade na yon is the best na the best yon pag yung unit is pang plinking, di ba? Pang Saturday, Sunday stress reliever. The best na the best yon, yung sinabi kong upgrade na yon. Okay? Pero, kung yung unit naman sasabak sa isang competition, meron tayong kailangan baguhin dun sa upgrade. Okay, number 1, fix outer barrel, check. Parehas. Fine tuning, check. Trigger job, check. Hammer protection pad, check. Okay, ito na yung pagkakaiba. Kung yung unit, pamplinking mo lang, okay na yung upgrade na yun. Pero kung yung unit, ipang-co-compete mo, ipanglalaban mo, kailangan meron ka pang additional upgrade. Ano yun? Number 1, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad. Pang-5, the anti-freeze nozzle. At pang-6, the premium hop-up rubber. Okay? Bakit, big man, bakit kailangan yung premium hop-up rubber? Okay. Mga airsoft, ganito yan. Yung BBs, pag lumilipad dyan, halimbawa, halimbawa ipinutok mo yung barel. Ang BBs, pinakamagandang lipad niya is lumalamon sa hangin. Lumalamon ng hangin. What I'm saying is, kung ito yung BBs, ito yung inner barrel, kung saan siya dumadaan,
kailangan yung bibis lumalamon. Yung bibis, lumalamon yun kailangan. Di ba? Ganun, nilalamon niya yung hangin. Kesa, yung bibis kasi, akala kasi nung iba, akala nung karamihan, yung bibis, dapat ang lipad, hindi pwedeng ganun. Pag ganun, kontra sa hangin yun. Pag kontra sa hangin, nare-reduce yung FPS ng unit. Okay? Kaya yung bibis, pinakamagandang lipad, may pectus. Di ba? Ito, tulad yan sinasabi ko. Naglalaro ka ng billiards. Sasargo ka. Di ba? Meron tayong tinatawag na pectus. Yung pectus, makakatulong yun doon sa tumira para yung cue ball, ma-prepare niya doon sa susunod niyang tira. O, di ba? Halimbawa, nandito yung uno. Titirahin mo. Tapos nandito yung dos. Di ba pag tira mo ng cue ball, humahatak yung cue ball. Di ba? Preparasyon mo para dun sa dos. Para dun sa susunod. O, di ba? Yan. Ganun po yan, no? Ang bibis, pag lumipad, dapat para magkaroon siya ng direksyon, para magkaroon siya makagain siya ng momentum niya, hindi diretso lang. Lumalamon, may pectus. Okay? Yun ang ginagawa ng premium hapa rubber. Okay? Yung mga ordinary hapa rubber, mga stock hapa rubber, hindi ganon. Hindi kayang gawin yun. Okay? Pero yung premium hapa rubber, doon na pumapasok yung pang-competition. Okay? Ngayon, bakit kailangan naka-premium hapa rubber? Dahil nga yung sinabi ko, and to pa, bakit kailangan naka-anti-freeze nozzle? Okay. Ganito yan. Alam nyo naman, mga ka-airsoft, no, na pag nagfa-firing tayo, yung unit natin lumalamig. Yung magazine natin lumalamig. It is because you are using a ordinary nozzle. Ordinary nozzle has no capability to reduce yung paglamig ng magazine. Wala siyang capability, wala siyang kapasidad na pigilan yung paglamig ng magazine. While the anti-freeze nozzle, yun yung sinasabi ko. While the anti-freeze nozzle designed to reduce, not 100%, maybe reduce by 70% to 80% yung paglamig ng magazine. Big man, bakit naman kailangan natin pigilan yung paglamig ng magazine? Ano bang epekto nun? Okay. Yung paglamig ng magazine, paghina ng airsoft mo. Okay? The more na lumalamig ang hangin, the more na bumibigat, the more na humihina at lumalakas sa consumption ang airsoft mo. Pero pag ang hangin warm, kaya nga di ba sabi ko sa inyo, wag na wag kang gagamit ng airsoft mo sa aircon, sa indoor aircon, di ba? Kasi mabilis siyang lalamig yung magazine mo. Pag lumamig na yung magazine mo, mararamdaman mo yung unit mo, umiinit na. Ay, humihina. Okay? The best talaga, nilalaro ang airsoft sa mga garahe, sa outdoor, sa likod bahay, yung lugar na hindi aircon. Ngayon, pag aircon, expected mo na mabilis. Mabilis talagang yung airsoft lumamig. Pag lumalamig, humihina. Okay? Ayan. Okay. Yung tanong, same lang ba yung upgrade ng pang-competition into sa stress reliever, Sunday stress reliever, Saturday stress reliever? Ang sagot, hindi. Magkaiba po yun. Okay? Ganito. Pag naman, pag naman, yung pang-competition, ang isa Sunday or Saturday stress reliever mo, sa garahe, sa likod bahay,
plinking ka, medyo mabibitin ka naman at hindi ka mag-enjoy. Bakit? Merong downside ang paglalagay ng anti-freeze nozzle. O, yan na. Okay? Yan na. Actually, hindi ko dapat i-discuss sa inyo to. Kasiraan to eh. No? Pero dapat sabihin ko kasi yung totoo. Okay? Dapat hindi ko sabihin sa inyo yung downside. Dapat puro positive side lang. Di ba? Pero hindi ko kayang maatim yun eh. Kasi hindi ako utak negosyante. Yung puso at isip ko, inilalagay ko sa katayuan ng isang player. Okay. May downside ang pagkakabit ng anti-freeze nozzle. Ang pinaka-downside niya, yung unit mo, hindi mo ganong feel yung recoil. Hindi mo ganong feel yung FPS. Kasi naka-anti-freeze nozzle ka. Okay? Ngayon, kung naman, hindi mo naman ipangko-compete yung unit mo, gumamit ka ng big bore nozzle. Mag-upgrade ka from the stock into a big bore nozzle. O, yan na. Ayan. Kailangan ko kasi sabihin sa inyo. Di ba? Yung unit, stock nozzle. Okay? Pero meron kaming technology na natuklasan na ine-enhance namin yung stock nozzle into a semi big bore nozzle. Ibig sabihin, kung yung unit mo ang FPS lang 330, kaya natin patungtungin ng 400. Diba? Kaya natin patungtungin ng 400. Plus, added the upgrades of fine-tuning. So, yung unit na 330 to 350, kaya nating patungtungin ng 400 to 430 to 450. Yan, di ba? Yan yung upgrade. Okay? Again ito yung unit na pang competition, oo, magagamit mo. Kaya lang, reduce ang recoil, reduce ang power. Bakit? Kasi, sa competition, kaya reduce ang recoil and reduce ang power ng ginagamit, hindi mo naman kailangan ng power. Di ba? Ang kailangan mo sa competition, pagiging precise ng unit mo, pagiging accurate at saka durable. Isa sa pinakamasakit na pangyayari, nakikipag-compete ka, lumalaro ka, practical shooting, papak, 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 biglang nasira yung unit mo. Di ba? Pucha, biglang nasira yung unit mo. Okay, vice versa. Yung unit naman na pang Sunday and Saturday stress reliever, pang plinking, pambahay, pamatay ng daga, is hindi naman advisable ipang-compete. Vice versa yun. Bakit? Sa competition, merong pinaglalabanan. Unang-una, may goal ka. Sa competition, ang goal mo is to hit the target in a matter of pinakamababang oras. Di ba? Ma-hit mo yung target ng pinakamabilis na oras. Okay? Ngayon, lalamunin kang buo ng mga unit like CZ Shadow, like Glock na upgraded, like mga 9mm. Lalamunin kang buo kung ang unit mo is 2011 na hindi naka-upgrade into a competition mode setup. Okay? Tatandaan nyo to. Lagi nyo tatandaan to. Walang all-purpose na baril. Parang sasakyan yan. Okay? Excursion. Outing. Huwag ka magdadalang sasakyan.
Mas maganda, excursion, outing, ang dala mo, van. Makakasakay si biyenan, makakasakay ang lolo, ang lola, makakasakay ang tatay, ang nanay, makakasakay ang mga anak mo, ang asawa mo, ang mga kapatid mo, ang mga biyenan mo, ang mga bilas mo. Van ang dadalin mo. 'Di ba? Kung ang dadalin mo, kotse, okay lang, kaya lang, mas masarap pa rin at mas enjoy pa rin yung kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Ang sarap kaya nung bumabiyahe kayo, ang dala nyo kotse, ang dala nyo van, magkakasama kayo ron, biruan, harutan, kwentuhan, di ba? Kesa ang dala mo kotse, ang sakay mo 4, ang sakay mo 5. Di ba? Ang sakay mo, kotse dala mo sakay mo, misis mo, tapos yung anak mo, kung 2 or 3 anak mo. Di ba? Yun. Mas masarap yung excursion, get together ng family, minsan lang magsama-sama, kasama mo sila. Nagkikwentuhan kayo, di ba? Ayun. Ngayon, ito naman, papasok ka sa opisina, huwag kang magdadala ng van. Putya, mag-isa ka lang, sinusuon mo yung traffic sa EDSA, sinusuon mo yung traffic sa Makati, sa Parañaque, sa Pasay, ang dala mo van, nag-iisa ka lang, kakalug-kalug ka dun sa loob ng van. Tama ba ako? It's either magmotor ka or gumamit ka ng sedan, ng mga kotse. Di ba? Oh. Bibili ka ng ref sa appliance center, sa Abenson. Huwag ka magdadala ng kotse. Or huwag ka magdadala ng SUV. Ano dadalhin mo? Magdala ka ng pickup truck. Di ba? Kasi, yung ref, hindi pwede sa van. Dahil yung ref, hindi pwedeng ihiga. O, di ba? Ibig ko lang sabihin, kaya binigay ko yung example yan, every vehicle has its own purpose. Ganon din ang airsoft. May purpose. Okay? Maglalaro ka sa gubat, maglalaro ka sa jungle, sa rice field, huwag kang gagamit ng CQB or micro CQB. Gumamit ka long barrel. Diba? Maglalaro ka, ang venue ninyo is school, abandoned hospital. Huwag kang magdadala ng long barrel. Diba? Kasi sa tuwing papasok ka ng pinto, iyuyuko mo yung unit mo. Or ititingala mo. Pagpasok mo, na nakayuko yung unit mo at meron kang kalaban, papak, patay ka na, na-hit ka na. O, di ba? Pag maliit ang venue, gamit ka CQB para pwede mo pandukot. Di ba? Pwede mo ipandukot. Pero pag gamit mo ganito kalaki, putya. Di ba? Pero, pag ang paglalaroan mo naman, jungle, ang lawak-lawak, putya, huwag kang gagamit ng CQB. Gamit ka long barrel. Para masigurado mo na yung bala mo makakarating dun. Di ba? Makakarating dun. Tatawid ng mga 10 puno, tatawid ng mga 15 puno, kasi long barrel ang gamit mo. Okay? Ayun, yun yun. Every airsoft has a purpose. Di ba? Kaya, importanteng alam nyo yan. Okay? Yun. Ngayon, medyo lumawak lang tayo, no? Yun nga. Nandito tayo sa unit na upgraded. Ang layo nung narating natin, no? Putya, kumbaga, ang ruta natin, ano lang, norte, Nueva Ecija lang. Nakarating tayo ng Isabela. Di ba? Okay lang yun, no? Okay, this unit is unit ni Sir Lorenzo. Upgraded na. Okay? Again, naka-fine tuning, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at saka naka-enhance into semi-big bore nozzle. Not big bore, pero semi. Kumbaga, let's say ganito, ganito. Halimbawa, yung
yung stock. Let's say, 3 millimeter ang bore. And yung big bore is 4 millimeter. Okay 4 millimeter yung big bore Ay hindi, mali ako. Oo. 4 millimeter, then 3 millimeter. So, gagawin nating 3.5 millimeter yung nozzle mo. Okay? Kasi, hindi natin pwedeng gawing big bore, kasing size ng big bore yung nozzle na stop. It is because matatapyas na yung outer, yung gilid. Maaabot na yung gilid. Masyado na magiging manipis. Kaya doon na tayo sa 0.5. Pucha, yung 0.5 na yon, napakataas ng FPS na kayang gawin. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka kay Big Man. Okay? Yan. Naka-upgrade na to. Request yun ng ating ka-airsoft. Good evening, Sir Big Man. Share done. Sabi ng ka-airsoft natin na si Sir Robert. Charlie Ming. Magandang gabi. Big Man, magandang gabi po. Okay. Diretso tayo. So, this unit, naka-upgrade. Diretso tayo. Huli natin magazine. Press the valve, then spray. Bakit kailangan ng silicone oil? Kasi, mga airsoft, without using silicone oil, mabilis ang wear and tear ng unit natin. Tulad sa isang sasakyan, sa kotse mo. Subukan mo yung kotse mo, yung sasakyan mo, paggasolinahan mo. Tatakbo, di ba? Subukan mong walang langis, kakatok. Ganun din ang mangyayari sa unit natin, no? Walang oil, walang lubricant, wear and tear na nagaganap. Okay? Tatandaan nyo ang silicone oil, itong silbi, kaya nga silicone oil, hindi siya lubrication, hindi siya penetrating oil or whatsoever. Kaya silicone oil, once you spray on this surface, then nadampian itong other surface, once na matuyo yan, nag-iiwan niya ng very thin film on every surface. Kaya pag yung two surface nagkiskisan, zero wear and tear. Yun ang silbi ng silicone oil. Okay? Yun ang pinaka role ng silicone oil to protect your unit from wear and tear. Okay? Yung wear and tear, yung pagkapudpod, pagkaupod, pagkasira, pagkagasgas ng unit. Okay? Sa magazine naman, ang silbi ng silicone oil to seal those to seal those leak, no? Siya yung nagfi-fill in doon sa mga small gaps para walang leak. Mas solid yung fire. Press the valve, then spray. Then dito rin sa ilalim, spray. Output valve, inlet valve. Kunin natin unit, spray sa slide stopper, spray sa nozzle. Okay. Then release, then rest. Okay. Meron siyang beaver tail, kung tawagin. May ambidextrous. Okay? Beaver tail, kailangan ito mape-press mo ng palm mo para mag-fire. Without pressing the beaver tail, hindi po siya magpa-fire. Okay? Kuha tayo ngayon ng gas. Sa gas, this is para sabihin na natin na, quality budget meal unit. Ang T-Rex High Kappa is a quality budget meal unit. Hindi siya mid, hindi rin siya high-end. Nasa budget meal category siya. Masasabi na nating pwede na, okay na, kung naka-upgrade. Ganito nangyayari sa barrel ng T-Rex eventually. Pag hindi naka-upgrade, pag yung T-Rex ninyo, hindi naka-upgrade, ganito ang barrel. Ganyan ang barrel. Okay, yan. Ngayon, pag hindi naka-upgrade, ganito ang mangyayari sa T-Rex ninyo. Magiging two-piece yan. Yung weld dito is
Actually, hindi siya weld pala. Sorry, let me correct. Hindi siya weld. Parang press fit siya. No? Parang I don't know what is the correct term, pero parang piniga siya para akapin niya to. Pero due to blowback, impact, eventually lumuluwang yan at bumibitaw to. Ang tanong, pwede bang i-mighty band? Hindi. Wala ka, pag ito bumitaw na, pak, wala ka nang magagawa. Okay? Wala ka nang magagawa, kundi tanggapin, or gastusan mo. Gastusan mo, madugo, matinding gastos. Okay? Pag ito bumitaw, wala ka na magagawa. Kaya sa una pa lang, ina-upgrade na namin para hindi na tayo problema. Ang big band kasi lifetime warranty. Okay? Ngayon, mag-green gas tayo, upside down, then press down. 1, 2. Okay, marami tayo iba't ibang klase ng gas. Meron 12, may 14, may CO2. Pero ang pinaka-the best na gamitin para sa mga budget mill unit is the 12. Okay? Kasi hindi mo pwedeng gamitin ng 14, masisira. Okay? Ngayon, kuha tayo ng bala. Kung mapapansin ninyo, ang ginagamit kong bala is 0.30 grams. Yan ang ginagamit kong bala na normal na. Kasi bakit? Kasi nga, yung mga unit namin is upgraded. Pag gumamit ako ng 0.20, okay, gagana siya, pero hindi mo mamamaximize yung lakas niya. Lumiliko lang yung bala kasi sa sobrang lakas ng unit. Kaya, gamit tayo ng 0.30 grams. Okay? Hatakin ito pababa, then place your other thumb here, then all the way, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Ito, ang tawag dito is speed loader. Pero bago ko discuss to, ayan. Pag yung unit ninyo, yung ganyan na nangyari, bungi-bungi yung bala, di ba? Kalugin ninyo sideways. Mas maganda pag naka-align yung bala. Okay? Ayan. Maximum rounds ng isang magazine is 27 rounds. Pero ako, lagi kong sinasuggest, wag ninyong pupunuin yung 27. Gawin nyo lang 20 to 23 para yung spring hindi masira. Tandaan ninyo itong spring na to, mahirap hanapin. No? Mahirap hanapin. Minsan dumarating sa punto na magpalit ka na lang ng isang buong magazine kaysa maghanap tayo ng spring. Mas madaling bumili ng isang buong magazine kaysa maghanap ng replacement spring. Believe me, believe me. Basta ganito. Believe my words, paniwalaan nyo ako, and you will thank me later. Pero hindi nyo ako papaniwalaan, okay lang. I will laugh at you later. Okay? Pasok natin sa unit. Sarap po. Asa. Ready to fire. Firing po tayo mga airsoft. Firing, firing. Grabe, sarap. Kaya lang, ang lamig. Ito sinasabi ko. Aircon kasi dito sa shop. Kaya hindi ko ganong maramdaman yung impact. Pero ang sarap niya. Kasi naka-fix barrel eh. Hindi tunog lata, no? Ang sarap niya, kaya lang, yun nga. Ayan, mapapansin ninyo. Sabagay. Paano nyo pala mapapansin? Pero kung mahahawakan nyo to, ayan, ang bilis. Nakailang shot pa lang ako, 8. Mga 6 na putok pa lang. Ang lamig na agad, oh. No? Syempre, idagdag mo pa yung lamig sa labas. Right now, dito sa shop, nasa 21 degrees. Ay, ano yung nasa, yan? Ilan? 21. 21. O, 21 degrees. Just imagine yung 21 degrees. Nire-reduce pa namin yung lamig. Tapos, ayan, mapapansin ninyo, ayun o, meron pa. Diba? Ibig ko sabihin, dapat marami pang gas. Pero meron pang pumapasok. Ibig sabihin, malakas ang consumption talaga pag malamig ang panahon.
Okay? Anyway, wala naman tayong magagawa ron, di ba? Sabay unit to. Okay, pasok. Ready to fire. Firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer. Ang hammer, makikita mo. Compare sa Glock, wala kang makikitang hammer. Rest the hammer by pressing the trigger. Okay, unit po ito ng ating Airsoft Lorenzo of Sir Lorenzo of Gabaldon, Nueva Ecija. Ito po yung unit mo, bossing. Ready for packing and ready for shipping. Nagtatanong siya ng holster. Okay, holster na para rito. Just in case na gusto mo magpahabol, meron tayo available, pwede. Dali, check ko lang, boss. Okay, we have a Saita na holster na pwede. This is a semi-quick draw. Ayan, no? Okay, nilalagay ito sa leg and ito nilalagay sa belt. So, na-adjust yan, na itataas to, na ibababa. Depende sa gusto mo. Then, okay, ayan. Kahit ano gawin mo, hindi malalaglag yan. Okay? Ngayon, pag gagamitin mo, press mo lang to. Press. 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 Okay, ayan. Napakaganda nito. Kung gusto mo ipadagdag, pwede. Kaya lang, mas maganda, kung mag-avail ka nito, mag-avail ka rin ng pouch. Para kumpleto na yung get up mo, di ba? Kung gusto mong tactical belt, meron ding available. Ayan, no? Nandito yan, then yung pouch, nandito naman. Di ba? Para pag-draw mo ng magazine mo, wow, ganda, di ba? Madali, no? Okay, so, Sir Lorenzo, ito na yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Napakaganda nito yung unit na to. Napakaganda ng unit mo, bossing. Sigurado hindi ako mapapahiya sa iyo at sigurado mag-e-enjoy ka sa unit mo. Mga Airsoft, magandang gabi. Maraming salamat sa mga sumama sa ating live ngayon. Sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Sa hindi pa nag-share, hit the share button. Mga Airsoft, no? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.